ating Panginoon, tayo ay may kalayaan! Hallelujah! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may umulan ng pagpapala, umulan ng pagpapala, umulan ng pagpapala sa piling mo. Umulan ng pagpapala, umulan ng pagpapala, umulan ng pagpapala sa piling mo. Umulan ng kagalingan, umulan ng kagalingan, umulan ng kagalingan, umulan ng kagalingan sa piling mo. Umulan ng kagalingan, umulan ng kagalingan, umulan ng kagalingan sa piling mo. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, ako'y may Minsan pa po natin ihanda ang ating sarili sa pangalawang magbabahagi po sa atin ng mabuting balita ng ating Diyos. Walang iba ating kapatid, by the President of Salt Foundation, Sister Librada Capuli Manzano. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po, Lord, na itong hapon na ito ay biyaya sa bawat isa dahil, Lord, nagse-celebrate po ng 8th year
anniversary ng Jesus Nazareno. Hindi ito aksidente, Lord, kundi ito ay pinintulutan mo, Lord, para yung bawat isa, Lord, makarinig ng iyong mabuting balita, kasabay ng pagdiriwang ng anniversary ng Jesus Nazareno. Sa oras na ito, Lord, daman-daman namin ang iyong presensya, ang iyong yakap na napakabuti mong Diyos, O Lord. At Lord, mula sa langit, nakikita mo kami, O Lord. Kaya Lord, kung ano man ang salita na ibig niyong iparating sa aking mga kapatid sa oras na ito, Lord, ay ibaba niyo po sa tulong ng banal na Espiritu na tago sa aming puso anumang salita na nais mo na ipahayag sa akin, O Lord, na ako mensahero niyo sa oras na ito. Nawa, O Lord, maunawaan namin ito at manatili sa aming puso, isipan, at higit sa lahat, O Lord, may bahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay na wala rito, O Lord. At nawa, O Lord, ang iyong salita na aming mapapakinggan ay isa sa buhay namin ito, Lord. Para kami, Lord, ay makapaglakbay ng ayon sa iyong kalooban. Kaya banal na Espiritu, patuloy na basbasan niyo ang aking labi, na pawang mga salita lamang, O Lord, ang lalabas sa aking bibig. At patuloy na pagkalooban mo kami ng karunungan, kaalaman, O Lord, upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Maraming salamat, O Lord, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Okay. Yan. Anong nararamdaman nyo sa oras na ito? Masaya Yan. po. Masaya. Alam nyo bakit? Sabi nga sa salita ni Lord sa Mateo chapter 18 verse 20, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, ay narito siya sa ating kalagitnaan. Yes, po. Kaya kayo ay galak na galak. Amen. Siyempre, pagkasama mo si Lord, talagang kagalakan ang mararamdaman mo. Amen. At payapa ka. Amen. Amen, di ba? At lalo na mamaya, kakain pa. So, mga kapatid, yan ang biyaya ni Lord, na sa bawat aatinan po natin ang gawain, ay kasama po natin siya. Kaya palakpakan natin si Lord! Amen. At ngayon, dahil marami ang senior citizen, naunawaan ko kayo, pwede na kayong umupo. Although ako kahit senior, hindi mo na ako upo. Kasi tatayo ako para ibahagi ko ang salita ng Diyos. Amen. God is so good. Yan nga po sinasabi ng salita sa Mateo 18 verse 20 po. Ako po si Sister Lid Capuli Manzano po. Medyo malabo kasi, no? Dahil, okay. Kasi maliwanag tayo nasa labas, kaya medyo malabo po yung projector. Okay lang ba? Amen. Yan, kita naman po. Okay po, so handa na ba kayong makinig Amen. sa salita ng Diyos? Amen. Kaya, makinig ang may pandinig. pandinig. Napabasa niyo ba sa Biblia lagi yan? Yung makinig ang may pandinig. Alam niyo bakit sinasabi ni Lord yan? Kasi maaaring nakatingin kayo sa akin ngayon, pero iba yung iniisip niyo. Oh, di ba? Totoo, di ba? Ay, alam ko yan eh. Nung ako'y nagsisimba noon sa lumang buhay ko, nakatingin ako sa pare, hindi naman ako nakikinig sa kanya. Yeah? Tanungin mo ako sa labas, ano ba yung gospel? Ay, ewan ko. Hindi naman ako nakinig. Pero nung naki-Lord na ako, talaga nakikinig na ako sa pare. No? Noon, sa lumang buhay ko, pag yung pare ay mahabang homily, nagreklamo ako, haba naman ang homily niya. Wala naman ako maintindihan. Amen? Kasi hindi ako nakikinig. Pero ngayon sa bagong buhay, pag maikli yung homily ng pare, ang iksi naman, bitin. So, ibang-iba, no? Sa lumang buhay, sa bagong buhay. Kaya sinasabi ko po na lagi sinasabi ni Lord, makinig ang may pandinig. Kasi majority, hindi nakikinig. O, di po ba? Tingnan natin kung nakikinig kayo talaga, ha? Amen. Pumalakpak lahat ng tulog! O, kita nyo? Sabi ko sa inyo eh, hindi kayo nakikinig eh. Oh, kita nyo? Hindi kayo nakikinig, sabi ko sa inyo. Excited lang, no? Masaya lang sila. Natawa tuloy ako sa inyo. Alam niyo, first time kong ginawa yun sa inyo. Kaya
natatawa ako. Amen. So, hindi nga nakikinig din. Iba naman kasi excited lang yan. No? Kaya lagi sinasabi ni Lord yan, maraming beses pag nagbabasa ako ng Biblia, lagi ko narinig na nababasa ko yun. Makinig ang may pandinig. Amen. Kasi alam ni Lord, na nasa gawain ka, hindi ka naman nakikinig. Minsan nga, nakikipagkwentuhan ka pa eh. O, diba? Kaya, huwag ka makipagkwentuhan, sayang. Dinala ka ni Lord dito. Naniniwala ka ba si Lord na nagdala sa inyo dito? Yes! Kasi mahal ka niya. Alam niyo po ba, sa bawat makapakinig kayo ng salita ng Diyos, patunay yun na mahal kayo ni Lord? Yes! Amen! Ang makapangyarihan ng salita ng Diyos, pinahintulutan ka ni Lord na mapakinggan mo ang kanyang salita. Amen? Sino ba tayo para mapakinggan ang makapangyarihan salita ni Lord? So, bakit? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Kapag hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos, paano yung pagkain ng kaluluwa? Kasi dalawang bahagi ng tao. Katawan na nakikita ko ngayon na kayo magaganda at gwapo. Kaya pumalakpak lang na magaganda at gwapo. Amen? So nakikita kong katawan nyo, ang kaluluwa nyo hindi ko nakikita. Ang kaluluwa yung ating senses, 5 senses po. Yung paningin, pandinig. Pakiramdam ngayon, mainit, nararamdaman nyo, mainit. Di ba ba? Narinig nyo ako, di ba? Yun ang kaluluwa nyo. Kaya yun ang makikinig ng salita ng Diyos. O paano kung hindi ka makarinig ng salita ng Diyos? E di magugutom ang kaluluwa mo. E di patay siya. Kaya tuwing makakarinig ka ng salita ng Diyos, patunay yan na mahal ka ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen. Patunay yan. Kaya po, matin tayo lagi sa prayer meeting para tayo nakakapakig na salita ng Diyos na pagkain ng ating kaluluwa. Dahil sabi nga sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Pag sinabing tinapay yung kinakain natin ng almusal, kasi noon sa Israelita kasi tinapay. Amen? Sa atin, kanin. At saka may ulam pa. So, kung hindi kakain yung katawan natin, mamamatay. Ganon din yung ating kaluluwa. Kung hindi siya kakain ng salita ng Diyos, patay siya. Amen? Pag sabihin, kahit nakikita kitang naglalakad, kung wala kang pagkain ng kaluluwa, ang salita ng Diyos, hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, ikaw ay patay. Spiritual na kamatayan. Amen? Yun po yun. Sabihin, wala ka kay Lord. Kaya, spiritual na patay ka. Kaya napakalaga po ng salita ng Diyos. Kahit mainit, makinig ka, kapatid. Amen. Dahil biyaya ni Lord po ang salita ng Diyos. Amen. Kaya lang yung iba, dinidedma lang no? Hindi nakikinig. Ayaw umattend ang prayer meeting. Kaya mapalad po kayo na narito kayo na mahal kayo ng Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, nalalangin na ako. Tingnan niyo po ang ating pagnilay, napakaganda. United Hearts for God's Mission. Lahat tayo ay may mission, tama? Hindi lang tayo nabuhay para sa sarili lang natin. May mission po tayo, paglingkuran ang Diyos. Amen? Yun ang mission natin. Yung iba sabi niya, wala kang pakialam sa buhay ko. Buhay ko ito. Hindi. May mission ka. Hindi ka nabuhay dito para sa sarili mo lamang. Amen? May Diyos tayong dapat sambahin. Paano ang pagsamba? Paglingkuran siya. Amen? So, paano natin mapapaglingkuran ng Diyos? Kailangan nagkakaisa tayo. Kaya, united hearts. Nagkakaisang puso para sa misyon ng Diyos. Kapag hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo nagkakaisa, hindi nyo matatagumpayan ang misyon. Hindi ka naman pwedeng mag-mission mag-isa. Amen? Kailangan nga may community. Amen? Dahil no man is an island, sabi nila. Hindi ka pwedeng mabuhay na nag-iisa ka lang. Yan. Amen? Kaya po, itong tatalakay natin. Napakaliwanag po salita ni Lord, Mangaral, chapter 4, verse 12, o sa English po ito, Ecclesiastes. Okay? Kung ang nag-iisa'y maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Alam na ba yung lubid? Diba? May 3, may 5, marami, diba? Pero pag isa lang,
Di ba? Marupok, madaling mapatid. Man. So, pag nag-iisa ka lang, madali kang manghina, madali kang mawasak talaga. Pero kapag may tatlong Pilipit, matibay yan. So, sabi niya, dapat ganyan ang community na may tatlong Pilipit nagkakaisa. Amen. Hindi nag-aaway-away, Amen. kundi nagkakaisa. O, yan ang ating tatalakayin po, ha? Kaya imagine nyo pag-uwi nyo, lubid. Tatlong Pilipit. So, di ba? Matibay. Kaysa dun sa isa. Kaya nga pag bibili ka lubid, di ba? Pipili ka eh. Ito bang mataba? Itong payat. Pag iilain mo sa sakyan, kailangan yung mataba. O, di ba? Alam naman isa lang. Lubid kapag sa sakyan ang iilain mo. So, dapat maraming Pilipit. Di ba? Para matibay siya. So, maliwanag po ba yan? Amen. Kaya po, tingnan nyo mga kapatid, lubid. Okay, tatlo. No? Tingnan nyo, ang isang lubid na may isang PC, ang PC pa ng tawag doon, lamang ay madaling maputol. Tama? No? Amen. Pero kapag tingnan nyo po, ngunit kapag pinagsama ang tatlong PC, ito ay nagiging matibay at mahirap sirain. Ganyan din yung community. Kapag nagkakaisa sila, marami sila, magtatagumpay. Amen? Pero pag isa lang, mapuputol. No? Amen. So, maliwanag po. Kaya mga kapatid, ganito rin po ang buhay ng mga mananampalataya. Tayo na narito yung nananampalataya at ng isang community. Kapag ang tao ay nag-iisa, madali siyang panghinaan. Tama? Amen. Madapa nga lang, walang magtatayo sa kanya. Amen? So, madali siyang panghinaan ng loob, matukso, o mapagod. At least kapag may kasama ka, mapagod ka, may tutulong sa'yo. Tama? Kaya dapat ganyan ang community. Amen? Nagkakaisa, nagtutulungan, hindi nagbabangayan. Hindi yung pag magpupulong, may pukpok ng mesa. May sagutan. Misan may suntukan pa. Amen? Pero kapag nagkakaisa, napakaganda, magtatagumpay ang isang community. Kaya ngayon, umabot na ng 8 years old. Di ba? Itong Jesus Nazareno. Amen. Diba? Kahit na narinig ko sa prayer, kahit may problema na pinagdadaanan, buo pa rin hanggang 8 years. Amen? Amen. O, diba? Palabang natin si Lord. Kaya yan ang sineselebrate natin po ngayon. Amen? Amen. Ngunit kapag siya ay kasama ng mga kapatid sa kapag siya ay kasama ng mga kapatid sa pananampalataya, sama-sama, nagiging mas matatag ang kanyang panindigan kaysa dun sa nag-iisa siya. Tsaka pag nag-iisa, malungkot. Pero pag marami, masaya. Na nagkakaisa. Maraming nga. Hindi naman nagkakaisa. Amen. Kaya kami po ang Salt Foundation, talagang doon pinagsisikapan po namin, nagkakaisa po kami, nagmamahalan, nagtatagumpay po kami. Kaya po tuwing nakikita kami General Assembly, kaya kung gusto niyo po sumama sa General Assembly po ng SALT tuwing first Sunday of the month. Hindi po kami community, hindi kami nagpe-pray meeting, kundi General Assembly po dahil foundation po kami. Nag-aanyaya kami ng mga community na sumama sa foundation para maglingkod. Amen? So, pwede po kayong umattend tuwing first Sunday of the month po. Libre lahat, libre pagkain, libre salita ng Diyos. Amen? Sa Makati nga lang po. Yan. Pwede yung tanong kay Sister Teresita, kasi lagi lang nandun yun. Lahat ng Jesus Nazareno, nandun po sila. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod po sa Diyos, ang tatlong PC, tingnan nyo po, ng lubid ay maaring sumimbulo sa Diyos. Tingnan nyo po ha, sa ating sarili at sa ating komunidad. O, di ba? Kasama si Lord. Kaya matibay yung tatlong PC ng lubid. Amen? Kasi tatlo, matibay. So, pwede natin sabihin, kasama natin si Lord bilang sa community, kasama si Lord, kasama tayo, at yung ating komunidad. Yan. So, nagiging buo tayo po. Kaya kapag ang Diyos ang sentro at tayo ay nagkakaisa sa pagmamahalan at paglilingkod, mga kapatid, nagiging matibay ang ating mission. Maliwanag po ba? Ang community nagkakaisa ay hindi po madaling masira ng pagsubok
Hindi pagkakaunawaan, hindi siya mawawasak. Okay? Pagod sa paglilingkod, patuloy pa rin. Amen? Kapag nagkakaisa. Napakalaga po yan. Ang sa community, kailangan hindi po nawawala ang tatlo. Pagmamahalan, nagkakaisa, isa nga po itong tinatalakay natin, at nagtutulungan. Amen? Hindi dapat mawala po yan. Mawala lang ang isa dyan, mawawasak isang community. Amen po? Kaya po mga kapatid, sa halip ang pagkakaisa po mga kapatid ay nagiging pinagmulan ng lakas, karunungan at tagumpay sa mission po ng Diyos. Dapat kasama talaga si Lord. Kapag wala si Lord, hindi magtatagumpay ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen? At maliwanag po ang sabi sa unang Korinto, chapter 1, verse 10, magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Marami po kasing community nagkakaroon ng pagkabaha-bahagi kasi walang pagkakaisa. Kailangan po nananatili yung pagkakaisa. Ibig sabihin, marami kayo pero isa kayo. Isa ang layunin nyo, isa ang pinagkakasunduan nyo na hindi walang kumokontra. Kung meron mang kukontra, paliwanagan siya, makikipag-isa na rin siya. Amen. Amen? Yan po sinisikap namin, no? Kaya may spirituality po kami. Alam nyo, kami po ay SALT Foundation. Ang spirituality po ng SALT, na acronym po ng SALT, sa letrang S, selflessness. Kinakalimutan ng sarili. Ibig sabihin, para yung grupo, men, ay nananatiling buo. Kasi kapag umiira lang sarili mo, ipaglalaban mo yung gusto mo. So, hindi kayo magkakasundo. Tama? Kaya selflessness, adaptableness. Para kang rubber band. Flexible ka. Ano man mapag-usapan, mag-adjust ka kung mabuti naman ito. Amen? Kahit hindi mo gusto, kung mabuti naman. Amen? So, para kang rubber, sige, okay, agree na ako. Ay, ang sarap, di ba? Agree na ako dyan sa napagkasunduan. Amen? So, yung letter L, lovingness. Nagmamahalan. Amen? Lovingness. Yung T, truthfulness. Yan po yung SALT. Acronym ng SALT. Na spirituality po ng SALT. Na yan ang isinasabuhay po namin. Kaya, buong-buo po yung SALT. Amen? Magto 2 years na rin po kami bago lang siya. No? Kaya, mga kapatid, dapat nagkakaisa para walang pagkakabaha-bahagi po. Kapag ang komunidad ay nahati dahil sa opinion, pride o personal na interest, umihina ang kanilang patotoo at mission. Lalo na yung pride na yan. Kailangan walang pride sa naglilingkod. Amen? Kinakalimutan ng sarili. Kapag hindi mo kinalimutan ng sarili mo, iiral talaga ang pride. Amen? Pag sinabing kinakalimutan mo ang sarili mo, para si Lord ang pumasok sa buhay mo. Yung po yun. Hindi naman sinabi, kalimutan mo sarili mo, pati pangalan mo, kalimutan mo. Hindi. Kalilimutan mo ang sarili mo para may papasok sa iyo ang Diyos. Ang Diyos ang masusunod sa buhay mo. Yun po yung kinakalimutan ng sarili. Kasi kung hindi mo kalimutan ang sarili mo, ang tao ay makasarili. Ang tao ay sakim. Ang tao ay ma-pride. Totoo. Pero kung kalimutan mo ang sarili mo, si Lord ang papasukin mo. Tiyak magtatagumpay ang komunidad. Amen. Palapakan natin si Lord! Kaya po, ang pagkakaisa po ay hindi po nangahulugan ng pare-pareho tayo ng kakayahan. Merong hindi marunong, merong marunong. Di ba iba? Amen? O personalidad. Sa halip, ito'y nangahulugan na kahit iba-iba po tayo yung ating kaloob, no? Iisa ang ating puso dapat at layunin. Ang paglilingkod kay Kristo. Dapat yun ang layunin natin. Ang paglilingkod kay Kristo. Amen. Kasi yung iba naglilingkod para sa papuri ng tao. Ay, babagsak ang komunidad kapag ganyan. Dapat, ang layunin natin, kahit iba-iba tayo, iba-iba yung talent natin, di ba? Iba-iba yung pinagkaloob ni Lord. Kailangan isa ang layunin natin. Paglilingkod sa Diyos. Wala nang iba. Paglilingkod sa Diyos lang. Tiyak magtatagumpay isang community. Kapag paglilingkod lang sa Diyos, ang hinaharap, ang ninanais ng lahat. Amen?
Totoo po yan. Para walang pagkababahagi po. Kaya kapag ang isang ministry o komunidad, mga kapatid, ay nagkakaisa, kahit sa tahanan, pwede mo pong apply itong pinagnilay natin. Kapag ang pamilya ay nagkakaisa, walang away, walang divorce. Amen. Walang hiwalay, walang pag-iisipan na divorce na tayo. Hindi pa naman approve ang divorce. Amen. Salamat sa Diyos, wala pang divorce sa Pilipinas. Kapag may divorce sa Pilipinas, makakasal siya ngayon, bukas hiwalay na ulit. Divorce na. Amen. Sa loob ng 1 taon, baka makasampung asawa. O hindi, buti 10 lang. Paano kung araw-araw nagpapalit? Amen. Salamat, wala pong divorce sa atin. Amen. Kaya pray natin na huwag ma-approvean ang divorce. Amen. So, mga kapatid, ulitin ko, kapag ang isang komunidad po o ministry, sabihin, any group, pamilya, ay nagkakaisa sa pananampalataya, nagiging mas malinaw ang kanilang patotoo sa mundo. Tayo'y kagamit-gamit sa Diyos kapag tayo nagkakaisa. Amen? Ngunit kapag may alitan o yung pagkakahati-hati, nasisira ang kanilang lakas bilang katawan ni Kristo. Kasi napapasukan kayo ng dyablo kapag nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Amen? Nasa pagitan na si Satanas. Kailangan si Lord lang ang nasa gitna, nasa sentro ng community. Amen? Kaya po mga kapatid, kaya inanya po tayo ng Panginoon na magpakumbaba. No? Napakalaga po niyan. Yung may kababang loob, magpakumbaba, makinig sa isa't isa. Kailangan may nakikinig at may nagsasalita. Hindi sabay. Wala nang nakikinig, lahat ay nagsasalita. Oh, ay wala talaga mangyayaring maganda. Kailangan may nakikinig, may nagsasalita. Amen. Hindi parehas na nagsasalita. Wala nang nakikinig, walang nangyayari. Hindi magkakaintindihan. Maliwanag po ba? Kasi naranasan na namin yan noong mga Kaya ito, na-share na namin. Kaya lahat ng nakita namin na hindi maganda, ay ayusin. Amen? So, kapag may nagsasalita sa, tigil muna yung isa. Makinig muna. O, pagtapos na siya, siya na naman. O, makikinig naman. Amen? Isa lang dapat ang subukan nyo na 10 ang nagsasalita. Ano mangyayari? Magulo. Maingay. Maingay. Dapat isa lang. Amen. So, mga kapatid, at yung ilagay ang mission ni Kristo higit sa sarili. Palagi ang mission po natin kay Kristo. Amen. So, sa ganitong paraan, mga kapatid, kapag nasunod natin to, yung kababang loob, yung makinig sa isa't isa, yung ilagay ang mission ni Kristo higit sa sarili, mga kapatid, ang ating komunidad ay magiging malakas. Amen? Matatag. Amen. At mabungang instrumento ng Diyos po. Amen. Yes. Amen. Di po ba? Kaya po, sabi nga sa Efeso chapter 4 verse 3, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. So, pag sumakitan, sabihin, pagsikapan, yan, na magkaisa po, mapanatili ang pagkakaisa po mula sa Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang gumagabay po sa atin. Isa lang Espiritu, so dapat tayo nagkakaisa. Ngayon, kung ini-entertain nyo ibang masamang Espiritu, ay talagang mawawasak ang komunidad. Amen? Kailangan ang banal na Espiritu lang po para tayo ay magkaisa. Ang sarap nga nagkakaisa. Amen? Nagtutulungan, nagmamahalan. Bakit kailangan magmahalan? Ang pinaglilingkuran natin ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya dapat magmahalan po tayo. So, ang pagkakaisa, isang regalo mula sa Espiritu Santo. Ngunit ito rin ay isang responsibilidad na dapat nating ingatan. Kasi napapasukan tayo ng kalaban. Kaya nawawala ang pagkakaisa. Alam naman niyo si Satanas, mahilig mang-agaw yan. Kasi wala naman siyang pag-aari talaga. Kundi yung kasalanan. Yung mabuti sa atin, ninanakaw niya. Kaya ano sabi sa John 10:10, naparito ang magnanakaw upang nakawin ang ating mga kayamanan.
Amen? Hindi literal na kayamanan, kundi yung kapayapaan, inanakaw ni Satanas. Kaya nga pinaggugulo-gulo niya tayo. Kita niyo sa ibang bansa, nag-aaway-away. Sino may gawa niyan? Oh, si Satanas. Tuwing nag-aaway ang tao, tuwa siya. Kasi doon niya natatalo ang Panginoon. Kapag nag-aaway ang tao, doon niya natatalo ang Diyos. Tuwang-tuwa siya. Oh, nag-aaway yung anak ng Diyos. Oh. Amen. Kaya tuwing nag-aaway kayo, isipin niyo na si Lord ay nalulungkot. Yes, totoo po, di ba? Kaya ang pagkakaisa sa community po ay hindi kusang nananatili. Kailangan itong alagaan, pag-ingatan, at pagsikapan. Amen? Ingatan niya natin. Kaya po, minsan ang pagkakaisa ay nasusubok dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagod sa paglilingkod, lalo pag pagod sa paglilingkod, ako sigawan na yan. Tumigil ka nga dyan, pagod ako. Amen? O yung pagkakaiba ng opinion. Yan, madalas itong pinag-aaway. Iba yung opinion eh. Etong gusto ko. Hindi naman mabuti. Ito, kami, alam nyo po, ang saya namin pag mga BOD ng SALT, nag-meeting po. Kaya binabahagi ko ito para tularan nyo po. No? Pag nag-meeting po kami at may sinadjust yung isa, tapos yung isa na opinion niya, ay hindi yan tama, hindi maganda. So, tapos sasagot yung isa. Bawa, parang gusto nang mag-argue. Kapatid, lovingness, yung spirituality namin, sasabihin, lovingness, loving gano'n. Alam mo, matawa na silang dalawa. Malalapit na silang magka-away, ano? Pero pag binanggit mo yung lovingness, ay, matatawa sila. Kakamot na, ayun nga pala. O, di okay na naman. Amen. Kaya dapat talagang banal na espiritu pakilusin natin sa ating buhay. Amen. Kaya po, walang away. Ang sarap ng isang community, walang away. Ang isang grupo, organization, walang away. Ang sarap. Subukan nyo, huwag kayong mag-away. So, mga kapatid, ngunit ang tunay na mananampalataya ay pinipiling panatilihin ang kapayapaan kaysa pairalin ng sariling kagustuhan. Kailangan, sikapin mo kapayapaan lang umiral. Huwag naman mong ipilit yung baluktot mong pangangatwiran. Okay. So kapag ang kapayapaan ang nagbubuklod sa community o komunidad, nagiging malaya ang Espiritu Santo na kumilos sa ating gitna. Sa ganitong paraan, ang ating pagkakaisa ay nagiging patotoo ng presensya ng Diyos sa ating buhay at komunidad. Naniniwala ba kayo pag nagkakasundo ng isang community, nandun si Lord kasama nila? Yes. Kapag nag-aaway, nandun ba si Lord? Oh, wala. Di alam na pala nyo, di wag na mag-away. Diba? Kundi magmahal. Pag nagmamahalan, si Lord ang kasama. Amen. Kaya ang paanyaya po sa atin ay maging tagapangalaga ng pagkakaisa sa pamamagitan ng kababang loob, paggunawa at pagmamahal sa isa't isa. Magunawaan po. Amen? Ganyan din ang pamilya dapat po. Nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa. Tiyak walang away. Ang sarap. Amen? Ako po nakikita ko po yung 5 kong anak na nagkakasundo, hindi nag-aaway. Hindi ko po sila nakitang nag-aaway. Ang saya-saya ko. Ganun din si Lord. Kapag nakikita niyo yung mga anak niya na hindi nag-aaway, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos, napaparangalan natin ng Diyos. Totoo po yan. Amen. Kaya po, ang prayer meeting ito, tuwing Sabado, ang prayer meeting nyo, hindi lamang po ito programa, ito ay instrumento po ng Diyos para baguhin ang buhay ng tao. Di po ba? Sa prayer meeting, pagkatapos mag-Catholic Life in the Spirit Seminar, na nakarinig ka ng salita ng Diyos, patuloy na ikaw attend ng prayer meeting. Kada prayer meeting, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, binabago ka ng Diyos araw-araw. Amen? Kaya ang prayer meeting, instrumento po ito para mabago ang buhay natin. Kapag nabago ang buhay natin, tayong maging instrumento ng Diyos upang umakay ng mga tao na nasa dilim. Dalhin sila sa liwanag para sila'y magbagong buhay. Amen? Eh kung pang ang community na walang pagkakaisa, anong mangyayari? Ay hindi magtatagumpay sa misyon na makaakay ng kaluluwa na nasa dilim. Amen? Ang nangyayari nun, kayo, kasama pa ninyo yung kaluluwang ligaw. Instead na makaakay kayo, hindi kayo makaakay. Amen?
So, kaya po ang komunidad na magsisilbi ay kailangan nagkakaisa. Tingnan, maliwanag po ba? Ito, last. Kasi limited yung oras lang. 15 minutes na lang ako. Tama ba? O 5 o'clock nag-start. Kasi 45 minutes lang. Pero kung papagtok niyo ako kahit ang galas 12 ng gabi, pwede ako. Kaya lang, hindi pwede. 15 minutes lang. Sige. Why unity is important? Ako na tayo. Bakit mahalagang pagkakaisa? Mula kanina, ang narinig nyo laging pagkakaisa. Napakalaga po kasi talaga ng pagkakaisa. So, why unity is important? Bakit mahalagang pagkakaisa? Tingnan natin. Una po, unity releases God's power. Sabihin sa Tagalog, ang pagkakaisa ay nagpapalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi once na kayo nagkakaisa sa community, yan, mararamdaman nyo yung pagkilos ng Diyos, yung power ni Lord. Amen? Lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos sa community, kaya magtatagumpay siya, yung community. Amen? Kami po, nabibless talaga ako po sa SOT. Tagumpay po yung mission namin. Alam niyo, sa loob pa na ng 2 taon, ang dami na po namin na napaglingkuran ng mga community, ang dami ng mga Catholic Life in the Spirit seminar po na naganap sa may ibang community na marami na pong naakay. Amen? So, kaya po, kapag ang pagsasama, makikita mo yung pagkilos ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagtatagumpay. Amen? Pero kung nakikita nag-aaway kayo ni Lord, sa tingin mo may power na lalabas si Lord dyan? Wala. Kapangyarihan ng Diablo. Ano yon? Lalo pa kayong pagsasabog. Para na kayong manok na pinagsasabog. Amen. Pagsasabungin talaga kayo. Then tuwang-tuwa si Satanas. Uy, nag-aaway sila. Ang gandang pakinggan, oh. Diba yung mga nagsasabong, tuwang-tuwa sila sa manok na nag-aaway? Ganon. Ganon din si Satanas. Kapag nakikita niya yung community na para silang manok na nagsasabong. So, dapat pagkakaisa. Pero pag nagkakaisa, si Lord naman ang nagagalak. Wow, yung aking mga anak, nagkakaisa. Ang gandang tignan. Para sa mga anak ko, pag nandun sila 5, nagkukwentuhan. Pinagkukwentuhan nila yung mga kapalpakan nila minsan, na mga simple lang. Nung nadulas ako, ganito, ganyan. Nung sumabog yung dala ko, ganyan, ganyan. Pati sa mukha ko, tawa ng tawa. Mga ganong kwento. Amen. Eh, di ang saya-saya ko bilang magulang. Ganon din po si Lord. Pag tayo nagkakaisa, tuwang-tuwa si Lord. At lalago yung community. Dadami kayo. Kasi makakaramdam sila ng kagalakan sa community na ito dahil nararamdaman nila yung pagkakaisa, yung pagmamahalan, at yung nagtutulungan. Amen. Kapag hindi kayo nagkakasundo, ang bagong attender ay mararamdaman niya yun na hindi kayo nagkakasundo. Mararamdaman po yun. At hindi na yung babalik. Napatunayan ko po yan sa SOT. Nagugulat po kami, bumabalik talaga lahat po ng kada Sunday. Bumabalik. Kasi sabi na, iba yung nararamdaman namin talaga. Ang sarap ng pagramdam. Pag nandito, ang saya. Kasi nga po, walang hadlang ng alitan, ng pride, kundi pagmamahal yung nararamdaman nila. Sila po mismo nagpapatotoo. Kaya binabahay ko lang po sa inyo. Kapag magkakasama kami, ang saya po talaga. Uuwi ng saya-saya lahat. Ayan. So, mararamdaman niyo po yan kapag yung community ay nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan. May bagong attender, excited dyan sa susunod na linggo na umaten. Nakaramdam siya ng kagalakan, kapayapaan. Amen? Kaya, unity, pagkakaisa, ay nagpapalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag po yan. Tingnan niyo po yung mga alagad, di ba? Nung namatay si Jesus, no? At wala pa yung muli niyang pagkabuhay, hindi pa nila alam, no? Na praise God. O ba? No. Amen, di ba? So, di ba nung Pentecost, ito, nasayin ko po.
nung sabi sa Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Nang sumapit ang araw ng Pentecost, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Nasa isang kwarto po sila kasi takot sila. Baka sila din ay patayin ng mga Pariseo na pumatay kay Kristo, no? So, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo nung sila nagkakaisa. Amen? Napuspos ng banal na Espiritu. At anong ginawa nila? Lumabas sila! Wala na silang takot! Iyahayag at iyahayag ang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? Takot na takot sila. Pero nung napuspos sila ng banal na Espiritu, dahil nagkakatipon sila, amen? Wala na silang takot. Kahit nga sila patayin, okay. Hindi sila takot. Malakas na ang ganon yung isang community. Amen? Kapag nagkakaisa, ayan, bumababa ang banal na kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Amen? Kaya magtatagumpay. Kaya palapakan natin si Lord. Amen? Katulad na nangyari po sa mga alagad. Amen? Napuspos ang Espiritu Santo at sila ay humayo, inihayag ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya po, bago dumating ang Espiritu Santo, nagkaisa munang mga lagad, nagkasama sa lugar. Ang Pentecost ay nangyari habang nagkakais sila. So, ang unity ay channel ng biyaya ng Diyos. Amen? Unity, pagkakaisa, ay channel ng biyaya ng Diyos. Kaya, pangalawa mga kapatid, unity strengthens the mission. Ayan, sa Tagalog po, ang pagkakaisa ay nagpapatibay sa mission. Tingnan niyo po, pinatitibay ang mission ng pagkakaisa. Amen? Kahit sa bansa, kapag nagkakaisa, lahat ng bansa, magkakagera ba? Hindi, di ba? Pag nagkakaisa. Pero ngayon, dahil hindi nagkakaisa ang mga ilang bansa, ano nangyayari? Nagkakagera. Di ba? Sabi mo, wawasakin nila yung mga magagandang building, no? Doon sa mga ibang bansa, no? Wawasakin lahat. Dahil hindi nagkakaisa. Kaya napakalaga na ng pagkakaisa. Di po ba? Amen? So, pinalalakas, di ba? Pinatitibay ang mission. So, kaya nga sabi po sa awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ay, totoo naman talaga eh. Lalo na ngayon, oo, nakikinig kayo. Ay, ako'y tuwang-tuwa. Kasi nakikinig kayo, walang natutulog. Kasi kapag binakita ko natutulog, papapalakpakin ko siya. Amen? Sabihin, kaya kayo nakikinig, ginagabayan kayo ng banal na Espiritu. Amen? Pinagkalooban kayo ng banal na kapangyarihan ng Diyos. Yung makinig kayo sa salita ng Diyos. Hindi sa akin, kundi sa salita ng Diyos. Meron bang lumabas sa bibig ko kanina na salita ako? Hindi. Salita lahat ni Lord. Tama? Amen. Kang pinakikinggan nyo ay salita ng Diyos na ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Na baon-baon nyo yung pag-uwi, isa sa buhay nyo. O, ano yung isa sa buhay nyo? Pagkakaisa. Huwag nang mang-away. Kalimutan na sarili, huwag nang mang-away. Kasi kapag hindi mo kinakalimutan sarili, konting ano lang, pinapatulan mo. Masabihan ka lang ng konting, hindi naman dapat masaktan. Nasasaktan ka. Kaya gaganti ka. Amen? So maliwanag po na sa awit mismo pong nagsasabi, napakaligaya at kahanga-hanga ang ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kaya tuwing prayer meeting, kung nagkakaisa kayo, ang sarap sumayaw, ang sarap kumanta. O, diba? Lahat. Hindi yung lahat sumasayaw, ikaw. Ganun ka na. Pag nakita mo siya, maapektuhan ka rin, di ba? Pag nakita mo isang kapatid na hindi sumasayaw sa kawan at ikaw sayaw ka na sayaw, no? Naapektuhan ka din. Pero kapag lahat nakikita mo sumasayaw, sasayaw ka rin talaga. Kaya nga mga charismatic ay mga baliw. Okay.
okay lang. Baliw kay Lord. Okay lang. Amen. Okay, kaya po. So, kay gandang pagmasdan ang magkakapatid na namumuhay sa pagkakaisa. Kapag nagkakaisang komunidad, may peace, kapayapaan, may trust, may tiwala sa bawat isa, may kooperasyon. Totoo, di ba? Pag nagkakaisa. Oh, di ba? So, pangatlo na, unity reflects Christ. Kita nyo? Sa pagkakaisa, sumasalamin. Yan. Ang pagkakaisa, ay, mali, hindi ko napalitan. Nagsasalamin pala ito. So, unity reflects Christ. Kung sabihin, nagkamali po ako, okay? Ang pagkakaisa ay sumasalamin kay Kristo. Yan, naulit lang siya sa number 2 po, no? Dito po, sorry ha, hindi ko napalitan yon sa pagkakaisa, pagpatila. So, okay, hindi ko po na-check. So, ito ay sumasalamin sa kay Kristo, ang pagkakaisa. Sabihin, kapag nagkakaisa kayo, yan, patunay ng kumikilos ay si Kristo. Kaya sumasalamin kay Kristo ang pagkakaisa. Dahil ang pagkakaisa kailanman, hindi ang pahintulutan ni Satanas. Gusto ni Satanas magkagulo ang tao. O, di natural, ang nagkakaisa ay sumasalamin kay Kristo. Kapag nagkakaisa kayo, si Kristo ang nasa gitna, nasa sentro. Maliwanag po ba? Oh, so maliwanag yan. Kapag ang pamilya ay nag-aaway-away, wala na si Kristo sa buhay nila. Si Satanas na ang kumikilos. Sino nag-aaway-away? Diba? Gusto ni Lord ay nagkakaisa. O, maliwanag po ba? Yan na. Okay. Kaya sabi nga sa John chapter 17 verse 21, maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala na ang salibutan na ikaw ay nagsuko sa akin. Ang Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo ay nagkakaisa. So tayo bilang anak ng Diyos dapat nagkakaisa rin tayo. Patunay na nananatili ang Diyos sa buhay natin kapag tayo nagkakaisa. Pero kapag tayo nag-aaway-away, si Satanas ang nananahan. Ayoko sa atin, sa kanila. Ayoko sabihin sa inyo. O siya, sa kanila na lang, yung hindi po mananampalataya. Amen? So, wala si Kristo sa buhay ng hindi nagkakaisa. Ayun. Amen? So, maliwanag po ba? Kaya ang pagkakaisa ng komunidad ay patotoo sa mundo. Ang pagkakaisa ay nagdadala ng kapayapaan at biyaya. Totoo naman, ang pagkakaisa ay nagdadala ng kapayapaan at biyaya po. Kaysa doon sa nag-aaway-away kayo. Kaya po, ay ito, summarize ko lang. Ayan po, ha? Ayun, dito ko napalitan yung isa. So, unity releases God's power. Sa Tagalog, ang pagkakaisa ay nagpapalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil nagagalak siya, nakakatipong kayo, kung ano man yung pinag-uusapan nyo ng mission, pagkakalooban kayo ng banal na kapangyarihan para kayo magtagumpay sa mission nyo. Amen? O, kaysa doon sa nag-aaway. O. So, unity strengthens the mission. Ang pagkakaisa ay nagpapatibay sa mission. Unity reflects Christ. Ang pagkakaisa ay sumasalamin kay Kristo. Sabihin, kasama nyo si Kristo. Kapag kayo'y nagkakaisa. O, tandaan nyo nga, kapag may nag-aaway, sabihin nyo, hoy, wala si Kristo niyan sa inyo. Kasi nag-aaway kayo. Okay? Kaya po, ang tagumpay ng gawain ng Panginoon, like the prayer meeting, ay hindi lamang po nakasalalay sa galing ng speaker, galing ng organizer, ganda ng programa, tunay na lakas na gawain na nagmumula sa komunidad, na palakpakan natin si Lord. Amen. May magaling nga kayong speaker, nakikinig kayo, hindi naman kayo nagkakaisa. Pag uwi nyo, away-away pa rin kayo. Diba? Wala. Sayang lang. Diba? Kaya, building unity in the community. Meron pa ba ako dito? Anong oras na ba?
Okay, basahin ko na lang. Okay. Okay. Ay, unity pa pala ito, acronym. Basahin ko na lang. Okay. So, mga kapatid, building unity in the community, sasummarize ko sa acronym po ng unity, mga kapatid. Sa letrang U, united in one mission. Okay? Kaya po, nagkakaisa sa isang mission ng Diyos. Okay? At ang komunidad ay tinipon ng Diyos para sa isang mission, ang magdala ng mga kaluluwa sa Espiritu Santo para maging banal. No? Dahil ang banal na Espiritu po ang nagpapabanal po sa atin. Amen? Kaya po, sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 19, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Yan ang utos sa komunidad. Amen? Na tayo ay humayo, ihayag ang mabuting balita ng Panginoon dahil nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Okay. Kaya po, kapag malinaw ang mission, nagiging malinaw din ang direksyon ng community. Ang komunidad ay hindi po naglilingkod para sa sarili, personal agenda, recognition, position. Ang layunin ay magdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Yan ang layunin ng komunidad. Hindi lang para sa sarili. Amen? Mag-akay ng kaluluwa na nasa dilim patungo sa liwanag bilang ikaw ay tumanggap ng liwanag. Liwanag po ba? Kaya po, okay, bilisan lang natin. Sa letrang N, nourished by prayer. So, pinapalakas ng panalangin ang unity. Kung sabihin unity, pagkakaisa, pinalalakas ng panalangin. Kaya, lagi mag-pray po. Amen? Kaya okay, bilisan ko na lang pala. Sabi nga sa gawa, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Amen? Para magtagumpay. Kasi ang aking oras ay badyana. Ayan. So, ang mga lingkod na nagdadasal ng sama-sama ay nagiging instrumento ng Espiritu Santo. Ang pinakamalakas na komunidad ay komunidad na nagdadasal. Oh, di ba? Nagpipray lagi. Hindi yung nag-aaway. Okay. Letrang I, inspired by the Holy Spirit. So, pinangungunahan ng Espiritu Santo ang pagkakaisa ng komunidad. Patunay na ang banal na Espiritu ang sumasa inyo na community kapag nagkakaisa. Okay? Kaya po, sabi nga po sa Zacarias chapter 4 verse 6, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Amen. The Holy Spirit lang po talaga ang magtatagumpay sa mission kapag nagkakaisa ang community. Okay po? Kapag ang Espiritu ang gumagabay, ang ordinaryong community ay nagiging extraordinary instrument po ng Panginoon. Kaya ang prayer meeting ay hindi po tagumpay dahil sa galing ng speaker, galing ng organizer, ito ay dahil sa gawa ng Espiritu Santo po. Sa letrang T, trusting one another po. Nagtitiwala sa isa't isa. Amen? Pag nilayan, kung ano yung sinasuggest o opinion ng isa, huwag ka kagad na aangal. Amen? Pag nilayan mo mabuti, pakinggan mo mabuti yung sinasuggest niya. Amen? Hindi yung kagad na, ay, ayoko yan. Away na kaagad. Pray nyo. Baka napakaganda nun, di ba? Yung sinasuggest niya ay maganda. Amen? Kala ko may tao. Ay, mayroon nga pusa. Kasi nakatingin lang doon. Sabi ko, ano ba yun? Trusting one. Sabi ko na nga ba eh. Sabi nila, makinig ang may pandinig. Hindi ko saan sa kayo tumitingin. Amen. Trusting one another. Napakalaga po ng trusting one another. Kaya sabi po, tingnan lang natin yung verse. Ito maganda to. Sabi niya, ang pagkakaisa ay nasisira kapag may inggit, competition, pride. Pero ang tunay na komunidad ay nagtutulungan, hindi naglalabanan, hindi nagkakagatan. Dinagdag ko. Amen. Hindi nagkakagatan. Okay? O hindi nagtatradoran pag nakatalikod ang isa. Okay? Kaya po, sabi nga sa Filipos chapter 2 verse 24, huwag kayong gagawa ng anumang bagay hindi lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Kaya nga dito pumapasok, kinakalimutan ng sarili. Amen? Amen. So, ang tiwala ay nagtatayo ng malakas na komunidad.
Unity grows when there is humility, respect, listening, and trust po. Okay? Well, ayan. Last, yun. Why? Yielded to God. Sabihin, sumuko o sumunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ganyan ang pagkakaisa. Ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Hindi yung kalooban natin ang masusunod. Paliwanag ko ba? So, kaya po, ang tunay na unity ay nangyayari kapag ang bawat isa ay sinusuko ang sariling kagustuhan para sa kalooban ng Diyos. Kinakalimutan ng sarili, kalooban ng Diyos ang masunod. Amen. Kaya nga sabi sa Roma chapter 12 verse 5, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kaya dapat si Kristo masunod. Ang Diyos, hindi tayo. Amen. Kaya po, tayo ay isang katawan kay Kristo kapag ang Diyos ang sentro, nagiging isa ang puso ng komunidad, nagkakasundo. Dahil isa na ang puso at ang bawat isa ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ang tunay na unity nangyayari kapag ang bawat isa ay nagsasabing, Panginoon, hindi ang gusto ko, kundi ang kalooban mo. Yun po yun, mga kapatid. Ayan, pwede niyong picturehan at pagnilayan niyo pa. So, yung unity, ang pagkakaisa, sa English, unity, yung united in one mission. Iisang layunin. Anong layunin? Hindi magpakayaman, hindi parangalan ng tao, kundi mag-akay ng kaluluwa na nasa dilim tungo sa liwanag. Yan ang mission natin. Na tayo ay may nag-akay. Tiyak tayo may nag-akay, tama? Ako po, may nag-akay sa akin papunta sa Catholic Life in the Spirit Seminar. Nung naka-attend po ako ng Catholic Life in the Spirit Seminar, kaagad-agad ang bunga ko po ay kagalakan at kapayapaan. Umuwi po ako nagalak. Amen? Dahil po, hindi na ako makatulog. Kailangan ko pang uminom ng sleeping pills bago ako makatulog po. Wala akong kapayapaan. May pera ako. Meron lahat ako. Pero wala akong kapayapaan. Hindi ako makatulog sa gabi. Kailangan ko pa ng sleeping pills. Nung ako'y naka-attend ng prayer meeting, galak na galak po ako. Pag uwi ko, ang sarap ng tulog ko. Wala nang sleeping pills. Hanggang ngayon, walang sleeping pills. Galak na galak po ako. Kaya naglingkod po ako kay Lord. Amen. So, may nag-akay po sa akin, mag-asawa, couples for Christ, no? So, tayo, community, lahat tayo, tama, may nag-akay. Kaya tayo'y mag-aakay, ang community natin na pinagkaisa ng Diyos, mag-aakay ng kaluluwa, pabalik sa Diyos. Yun po mission natin. Hindi para yumaman dito sa community, hindi para parangalan o ano pa man. Iisa lang po mission natin, mag-akay ng kaluluwa, pabalik sa Diyos. Kaya po yun, no, mga kapatid. So, ayan yung unity po. So, kapag nagkakaisa, inspired by the Holy Spirit at unity, magtiwala sa bawat isa. At dapat pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ayan po. Ay, wag na to, haba. Ay, ito na lang. Sige. Pray together regularly. Practical ways to build unity. Haba pala ng ginawa kong topic. Practice humility. Amen. Okay, pangatlo. Forgive quickly. Ayan. Okay po, so pangapat, focus on the mission, para tapos na tayo. Okay. Ayan. So mga kapatid ito, kapag nagkakaisang puso, malakas ang panalangin, malayang Espiritu Santo na makakilos sa bawat isa, maraming buhay ang mababago. Amen. Kaya po, ang pinakamalakas na team o community ay hindi ang may pinakamaraming talento, kundi ang team na may pinakamalalim na pagkakaisa sa Diyos. Amen, pagkakaisa. Okay, ayan. Tapos, tinapos ko na. Mahaba pa lang aking topic. Lumampas tuloy ko ng 5 minutes. Okay. So, mga kapatid, nawa, pagkakaisa ang tagumpay ng community. Amen. Isa sa tatlo po yun ang sinasabi ko, magpagmamahal, di ba, magtulungan, at pagkakaisa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa salamat, O Lord, sa loob po ng 45 minutes, O Lord, na ibahagi ko po ang kung anong nais nang ibahagi po sa aking mga kapatid na narito, Lord, na yung salita po na pagkakaisa.
para sa katagumpayan po ng community nito, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa biyaya na amin tinanggap po, Lord. Higit pa sa milyong-milyong halaga ng pera ito, Lord, yung salita na ibinahagi mo po sa aking mga kapatid na ako pong ginamit yung mensahero, Lord. Salamat, O Lord, sa biyaya po na ito. Nawa, Lord, patuloy itong community po nito nagkakaroon ng pagkakaisa, Lord. Gamitin niyo po itong community na ito para makaakay pa po ng maraming kaluluwa, O Lord. At patuloy na magmahalan sila, magtulungan, at magkaisa po sila. Maraming salamat po, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Amen. Sister Lee, sa napakagandang Sana, mensahe Lee. ng ating Wala, may mga kasama pa. Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, ngayong oras na ito, hallelujah, patuloy tayong magpuri sa ating Diyos. Amen. Okay, may mga prayer request ba kayo mga kapatid? Meron po. Meron po. Meron kayong mga prayer request? Mga prayer request. Okay. Naniniwala ba kayo na with God nothing is impossible? Hello? Hi! Naniniwala ba kayong walang imposible sa Diyos? O bibigyan ko lang. Mamaya, pagkatapos ko mag-pray, mga kapatid, mag-o-offer tayo. I-offer natin sa Panginoon yung ating mga sobre na yan, yung mga prayer request natin. Pero, eto yung tip. Bibigyan ko lang kayo ng tip para siguradong yung ating mga prayer request ay tutugunin ni Lord. Amen? So, bibigyan ko kayo ng tip, ha? Para sure na since this is a special day ito, kaya napakalakas ng prayer natin. Amen po? Actually, si Lord ang may handa, hindi tayo ang may handa. No? Si Lord, tayo ang i-bless ng Panginoon. Eto, tip lang. Unang-una, para tayo ma-answer prayer, ang unang-unang susi dyan, huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang mag-aalinlangan. Sabi ng Panginoon na ito, pakinggan nyo. Nakikinig ba kayo? Amen. Gusto nyo ba talaga ma-answer prayer ngayon? Amen. Okay, ito, unang tip. Mga kapatid, hindi ako may sabi, si Lord. Ang sabi ng Panginoon, Mark chapter 11 verse 24, ano man ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap na ninyo. Amen? So, kapag nanalig ka, hindi ka nag-anilangan, sure yun, i-bless tayo ng Panginoon. But of course, ang ibibigay sa atin ng Panginoon ay yung pinakang the best. Amen? Maaaring iniisip mo, akala mo yun ang the best, but who knows the best talaga, kundi si Lord. Amen? Kilalang-kilala niya tayo, alam niya ang makakabuti sa atin. So, hingin natin na may pananampalataya. Pag sinabi, inaangking ko na ito. Sabi niyo nga, inaangking ko na ito. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Okay, may babala dyan ha, may babala. Sabi ng Panginoon, Santiago chapter 1 verse 6, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong nag-aalinlangan. Kapag kayo humihingi, sabi ng Panginoon, manalig kayo, huwag mag-alinlangan. Amen. Amen? Sapagkat ang nag-aalinlangan, sabi ng Panginoon, huwag umasang tatanggap ng anuman. Okay, sabihin sa katabi nyo, angkinin mo na. Angkinin mo na. So, yan ang unang tip. Hindi ako may sabi niyan, si Lord. Amen po. Pangalawang tip, eto. Siguraduhin yung nakapagpatawad na kayo. Nakikinig ba kayo? Amen. Siguraduhin natin nakapagpatawad na tayo. Pag tayo may kinikimkim pa dyan, hindi sure yan na itutugunin tayo ng Panginoon. Bakit? Sasabihin ko na naman ha. Si Lord ang may sabi nito. Mark chapter 11 verse 25. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong mga kasalanan. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad,
hindi rin naman kayo patatawarin ng ating Panginoon, ng ating Amang nasa langit. Anong ibig sabihin nun? Ay di may hadlang. May hadlang. Amen? Kaya, hindi sure. Ang itinuturo ko sa inyo para maging sure, mga kapatid, dapat, mga kapatid, nagpatawad. Pangatlo, tatlo lang. Pangatlo, kapag kayo mananalangin, gayahin natin si Hana. Si Hana, ang tindi ng kanyang problema. Kinukutya siya. Bakit? Wala siyang anak. Wala siyang anak. Pero ang sabi niya sa Panginoon, Lord, kapag ako'y binigyan mo ng anak, bigyan mo lang ako ng anak. At kapag ako'y binigyan mo ng anak, ihahandog ko rin sa'yo. Anong ibig sabihin? Nangako. Tanungin niyo ang katabi niyo, anong ipinapangako mo kung tutugunin ka ni Lord? Ano pinapangako mo? Mag-isip kayo. Huwag yung magdadasalan kayo. Amen po? Amen. Pero kung ang inyong panalang o covenant o pakikipagkasundo sa Panginoon na ito, nasa Bible, ano sabi ng Panginoon? Ang nananatili sa akin, ako'y mananatili sa Kanya, at anumang hinginin niya ay ipagkakalob sa Kanya. John chapter 15. Amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, lagi ka na kay Lord, ha? Lagi ka na kailangan. Huwag ka nang aalis. Hindi tuwing anniversary lang. Amen? Amen. Ang ibig sabihin, dalawang ibig sabihin na nananatili. Nananatili ka ng sumusunod na kay Lord ka na. Hindi ka nabibitaw kay Lord. At pangalawa, na ibig sabihin ng nananatili, lagi ka sa gawain ni Lord. Okay? Gagawin ba natin? Okay, so kung gagawin natin, habang tayo ay nag-o-offer, aawit ang choir, mag-o-offer, dadalhin nyo yung inyong mga sobre dito. Nasaan yung lalagyan? Nasaan yung ano? Hello? Okay. Okay. Kahit anong lang dito. Dito na lang. Ilagay dito. Okay, dito. Ilagay dito. Yan. Ito. Okay? And I will pray. Taas nyo ang inyong ano. Taas nyo. Father God, narito yung mga prayer request nila. Dalangin ko po, Lord, alang-alang sa iyong gawain, alang-alang sa iyong mabuting balita, alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tinanggap bilang aming Panginoon tagapagligtas, alang-alang sa iyong kabutihan, alang-alang sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, alang-alang, Panginoon, sa iyong katapatan, alang-alang, O Diyos, sa mga kapatid kong ito, na walang inaasahan kundi ikaw. Lord, itong mga prayer request na ito, hindi ito mababaliwala. Hindi ito mababaliwala. Di man kami karapat-dapat. Panginoon, nananalig kami. Hindi mo kami matitiis. Tutugunin mo ng ayon sa iyong kalooban, higit pa sa aming inaasahan, upang lalo kaming mapabuti, upang lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo, upang lalo ka naming mahalin, upang lalo kaming manalig, upang lalo kaming maging masunurin at maging tunay mong mga anak. Nananalig kami. Ipagkakaloob mo ito, hindi mo kami bibiguin dahil sinabi mo yan, dahil pangako mo yan. In the name of Jesus. Salamat po ngayon pa lang. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
niyo po ang inyong mga kamay dito na parang ibinibigay natin kay Lord ang lahat ng ating mga panalangin. Amen po? Taon nyo. Lahat kayo dyan, magkaisa po tayo. And I will pray. Father God, in the name of Jesus, narito po, Panginoon, ang mga kahilingan, mga dalangin ng iyong mga anak. Mga anak mong hindi nag-aalinlangan. Nananalig po kami, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Napakadali lang, Panginoon, ang mga prayer request nito, ang mga kahilingan ito ng mga anak mo. Napakadali lang kung ikukumpara sa iyong kapangyarihan. Ang langit at ang lupa, ang lahat ng mga planeta, araw at bituin, iyong kapangyarihan. Ang langit at ang lupa, ang lahat ng mga planeta, araw at bituin sa kalangitan, nilikha mo lamang sa pamamagitan ng iyong salita. Gaano kalaki ang mundong ito? Gaano kalaki ang buwan, ang araw, ang mga bituin? Nilikha mo lamang sa pamamagitan ng isang salita mo. Magkaroon at nagkaroon nga ng bilyon-bilyong mga planeta, araw at bituin sa kalawakan. Gaano pa kaya ito? Napakaliit lang, Panginoon, ng mga hinihingi ng aking mga kapatid. Nananalig po kami, hindi mo bibiguin ang aking mga kapatid. Uuwi kami, Panginoon, masaya ang kalooban. Magdiriwang kami ng banal na misa bilang pasasalamat na sa lahat ng iyong ipagkakaloob. Sa lahat ng mga answered prayers in the name of Jesus. I know the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I know the Lord will answer all our prayers. If we live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. Once again, I know the Lord will answer all my prayers. I know the Lord will answer all my prayers. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all. Alam mong ibibigay ng Diyos. Ibigay ng Diyos ang saro mo. Alam mong ibibigay ng Diyos. Ibigay ng Diyos ang saro mo. Kung ako'y maging tapat sa Kanya ay susunod, alam kong ibigay ng Diyos ang saro. Thank you, Lord. Salamat po. Pinangahawakan po namin ito at inaangkina. Masaya na ang kalooban namin dahil ang aming Diyos na kinatagpo dito ay isang Diyos na tapat, isang Diyos na mayaman, isang Diyos na walang imposible, isang Diyos na nagmamahal sa amin, at hindi kami pababayaan.